Yung bang abono natin yan ay pwede ba sa ganyang may nagtutubig? Unang-una, bakit nagtutubig? Kaya naman naninilaw. Nung araw kasi na tinuturuan ako, ang isang factor ng lupa, pagka matagal nang hindi nagagamit, meron kasing pagka kasi tinamnan yon, hindi kasi ako napunta doon. Let's say, kamukha ba nung kay pinuntahan ko yung kay kay Ponce. Mr. Ponce. Nakita ko may hard pan. Kaya umepekto na nag-benefit siya na malalaki na itinanim niya. Kaya malaking bagay rin. Kaya malaking bagay na okay lang maedad kasi may hard pan. Kung ito ka ako, bago natin itinanim, natimplahan natin ng yung tinatawag na, yung kasing humic acid. Pataba. Ang tawag dito sa humic acid ay siya. Ang tawag sa kanya ay highest form of microorganism. Ay, magandang hapon po sa inyo lahat mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, pati na rin po sa ating Facebook. Ngayon pong hapon po ay ito po, kukuha po tayo ng abono po ng ating kaibigan si Mr. Marvin para po doon sa ating bagong kliyente dito sa Guagua, Pampanga. Mustahin mo na yung mga ko natin. Kumusta na? Hello, amo. Yeah. Okay ba? Okay? Yeah. Yes, ayan. At syempre, kasama rin natin si Mr. Marvin. Uy, tubig yan, tubig. Siyempre, tubig yan. Tubig siya na mineral. Nalalagay nini. Di ba? Kinauuhaw. Okay, inom tayo. Para doon sa ilang mga bagay na pwede po natin na may tanong po sa kanya para po doon sa kalagayan po ng halaman at kung paano po yung ating paglalagay, ating abono, mga katribya. Ilang linggo na rin po tayo halos hindi po nakapunta dito. Tapos marami po tayo mga comments ukol po doon sa abono po ni Mr. Soriano kung saan po makikita. Nakalagay naman po doon sa ating pong comment section, pati na rin po yung cellphone number po niya. Maaari po kayong kumontak po sa kanya para po kayo po mismo makausap. Uuwi ko sa iyo tubig na. Sali mo sa malinaw na tubig. Na clear na bottle ng mineral. Pag sinyek mo to, yung molecule niya marami. Ayun, lumalabo yung mga kuha na yan. Ayun, nakita mo yan, malabo. Ayan yung molecule. Pagka malaking molecule, mataas yung pH. Yung mineral, pag sinyek mo, walang molecule. Walang molecule. Na ganyang marami yan, puti-puti. Yung mantikit-tikit siya. Yun yung maganda sa katawan. Kung sa tao ay ayos yan, imagine mo yung mga probiotics ko, social. Ang tubig na tinitira nila, ang pH, minimum ng 6 to 8. Na tubig. Yung pinangahalo nyo doon sa yun yung kailangan kong gamitin para pataba. Iba yung mientras mataas kasi yung alkaline ng probiotics, mas maraming microbes. Hindi yung kumuha ka ng ordinaryong tubig kahit sa deep well, wala kang kasiguruhan na yung pH ay tama. Kasi nakadepende rin sa machine yun. Let's say dito sa Cabanatuan, may mga nagte-test dito. Hindi nga malaman kung ba't gano'n ang result. Meron silang chemical na nilalagay yung nagkukulay blue. Bakit yung tubig sa Cabanatuan ay alkaline samantalang may chlorine yun? Kasi mukhang may something wrong. Doon ang gagaling sa kawan, Oo. Meron siyang halong chlorine kasi nga hindi na safe yung tubig kasi may yun yung kasing residue na chemical na yun. At saka noong chemical fertilizer sabihin natin sa 50 years nagpe-penetrate yung yung chemical mga liquid nato ng every 1 meter a year. Ibig sabihin sa 50 feet na siya. Ibig sabihin gano'n kalalim yung kuwan yan. Kaya yung water table natin kaya nauso yung mineral water kasi hindi na safe yun sa poso. Depende pa rin sa mga yung mga lalo na kung nasa tabi ka ng bukid kung tutuusin 50 years lang ba sinasaka? Hindi. Less than 100 years na sinasaka ang bukid na naglalagay ng mga synthetic, yun na yun. Ibig sabihin, yung po mga synthetic bumababa po hanggang sa kailangan yung synthetic at saka yung detergent. Ganun din. Nakita mo tapon ng tapon, araw-araw naglalaba yung mga tao. Gaano karaming detergent na yung nagpenetrate sa ilalim. Na pag nainom mo yan, magkukos ng sakit. Masakit. Yun din na isang cause din na sa halaman, hindi rin siya maganda.
Yung ano, ibig sabihin, sa halaman walang gaano kasi hindi naman nakakaabot yung tubig na kailangan niya ron, pang ibabaw lang siya. Yung sa tao, ang delikado. Ang delikado. Doon sa mga synthetic na yun. Habang bumababa siya na bumababa. Ano? Bumababa sa ilalim. Kaya nga, pansinin, kaya na may kausap ako eh. Yun daw atang, mga nawasak. Kung ibaon yung tubo, 60 feet. Hindi, natubo. Ay, natubo. Ay, beka dami. Ganun kalalim. Kasi nga, hindi pwedeng sa mababaw lang kumuha. Dahil kasi nga makukuha niya yung mga chemical na... Oo, kasi hindi nga safe yung nasa, yung... Sa ibabaw. Huwag mo sabihin, 5 piyesang tubo yung sila yung 60. Kaya yung nawasa, ubod ng tagal, saka isa pa. Kaya mahal ang bayad natin dahil doon sa technology yung ginamit para ibaon yung tubo. Kaya para at least maingatan din naman yung kuwan. Oo, kaya yun nga, safe. Ngayon, para mas safe lalo, pinapatakan ng konting chlorine. Para luminaw. Hindi, yung chlorine kasi any kind of bacteria kaya niyang patayin eh. Napapatay niya. Papatay na yung bacteria. Ngayon, ang isang malinong ng mga iba, may napapansin ako, pag kasi social yung pangalan ng water, let's say Wilkins, mahal yun. Ang pagkakamali nung mga hindi nakakaintindihan, hindi sila ng Wilkins, yun yung tinitimplahan ng gatas. Na kung pag-aaralan mo, hindi pa rin safe yun. Ang pinaka-safe na tubig, contaminate o hindi, magiging alkaline siya pag pinakuluan mo ng matagal. Yun yung safe na tubig. Kasi, pansinin mo yung kumukulong tubig, nagpo-produce ng molecule. Yun yung oxygen. Kaya isang factor yun, kaya may epekto yung herbal lang. Hindi alam nung iba, tamang may dahon yan. Subukan mo ang kainin yung herbal kasi yung hayop, kumakain ng mga damo-damo. Dahon-dahon eh. Pero pag hindi mo pinakuluan yung herbal, hindi effective. Kailan pakuluan? Kaya ang factor, yung kinulong tubig, alkaline. Sabihin, kailangan din pala, dapat matagal ang kulo. Oo, kung pakukuluan, hindi naman kahit gano'ng matagal, basta siguro, minute lang na nag-start yung kulo, pwede na yon. Pwede na siya. Kasi pag mas safe yun kaysa doon sa tinabibili. Pag sumobra naman kasi sa tuyo, baka iwanan mo, hala ka ng tubig. Dahil nag-evaporate na. Nag-evaporate na. Imaginein mo yun, kumukulo ulit tubig, natuyan yung mo. Tutuyo yung takuri mo, matitira. Kaya pala sabi din ng mga doktor, maganda sa umaga ang tubig na mainit. Kinulo. Kinulo. Yun. Maganda sa sigmura. Ibig sabihin, gaano kabigat yung tubig? Kumukulo. Ibig sabihin, yun na nga yung oxygen na tinatawag. Present ang oxygen din sa kumukulo. Kasi pag hindi mo pinatay yung apoy, alam matitira ng tubig mo. Kasi lalabas na yung matutuyo na. Subukan mo maglaga ng kamote. At huwag mo lalakas apoy. Pero kahit hinaan mo yon, pag hindi mo binantayan yon, masusunog yun. Kasi lalabas na siya. Kasi nga, sumasama yung ibig sabihin, yun yung present ng oxygen sa tubig. Kasi nga, formula ng tubig CO2 dalawang carbon, dalawang oxygen yung yung niya doon. Laman niya. Kaya nga yung oxygen yung sumasama sa hangin. Yun ang isang hirap. Bali pong meron lang tayo tatanong kay Mr. Marvin para do sa ating bagong kliyente. Sa Guago meron kasi ako bagong farm na kung saan ay sa ating pinamamahala. Okay. Merong kalamansi doon po yan na madilaw, nasa 2 taon na. Okay. Kumbaga yung area niya is mababa, pagkatapos di rin nila malagyan din abono dahil nga baka mamatay. Yung bang abono natin yan ay pwede ba sa ganyang may nagtutubig? Unang-una, bakit nagtutubig? Kaya naman naninilaw. Nung araw kasi na tinuturuan ako, ang isang factor ng lupa, pagka matagal lang hindi nagagamit, meron kasing pagka kasi tinamnan yon, hindi kasi ako napunta doon. Let's say, kamukha ba nung kay pinuntahan ko yung kay kay Ponce. Mr. Ponce. Nakita ko may hard pan. Kaya umepekto na nag-benefit siya na malalaki na itinanim niya. Kaya malaking bagay rin. Kaya malaking bagay na okay lang maedad kasi may hard pan. Kung ito kako, bago natin itinanim, natimplahan natin ng yung tinatawag na yung kasing humic acid. Pataba. Ang tawag dito sa humic acid ay siya. Ang tawag sa kanya ay highest form of microorganism. Ito si humic acid. Pag nilagay mo sa ilalim ng lupa, meron na siyang mga beneficial bacteria plus may baong siyang oxygen. Saka nakakita ng bacteria may baong oxygen.
Kaya ngayon, yung hard pan na yun, once na inilagay mo yun, magkakaroon na ng activity sa microorganism, palalambutin na yung lupa. Palalo, kung sabihin, matigas ang lupa. Matigas yung lupa, kaya namamahay. Kaya may mga bukid na sahod ulan na ayaw matuyo. Kasi hard pa na ilalim. Yun Kaya ang yung point lupa niya. mahina kasi nga tumigas. Walang activities ng microorganism doon sa ilalim ng lupa. Kailangan meron. Na yan ang galing ng US, yung humic acid na yan. 75% siya na humic acid with fulvic acid. Pagka nga tinignan mo yung formula niyan, may oxygen pambaon na 45%. Kaya lang ang sikreto naman ng pagtatanim nun, kailangan mabaon siya ng mga 3 inches doon sa ilalim. Tatabunan mo ng lupa, doon mo pa ibabaw ngayon yung itatanim mong kalamansi. Para may pabaonan. Parang pabaon yun. Habang nagdi-develop ito, pinoproseso na ilalim ng lupa na palambutin, magpe-penetrate na ngayon sa ilalim yung ugat. Makakakain na siya ngayon. Yun yung isang ayon, lumaki na yon. Saan lang bang lugar? Kumbaga yun, status ang kanyang kalagayan, kung kasi natutubig. Parang style pillar ang lupa eh. Ayun na nga yung hard pan. Yung hard pan ang lupa. tawag doon. Hard pan. Yung lupa, yung bang para bang ibig bang lupa siya, pero ibig na natuyo, para maging bato. matigas na matigas. Makunat na hindi malaman. Totoo, ganun yan. Pag hinipo mo, may lambot. Pag natuyo, akala mo bato. Parang bato siya pag kinuha mo. Yun ang klase ng lupa. Mahirap magpaganda. Yun na nga yung hindi alam ng iba. Tanim ng tanim. Kasi nung araw, meron akong ninang, nakabili ng lupa dyan sa dito sa may Port Magsaysay. Ang luwang pa naman nun. Tinamnan. Ng kalamansi, ba't daw ayaw kumuha yung ayaw gumanda. Kahit pa paano, meron na akong idea. Matagal na ito, mga 20 years ago na ito. Kung mo may idea ko kahit pa paano, nung tinako hindi ko ako natin kayang pagandahin. Sabi, humukay ng balon kakita-kita ko sagad sa ilalim yung hard pan Hindi ko ako natin kaya i-develop ito. Dahil sa matigas ang lupa. Ginawa, binenta. Andun, subdivision na ngayon. Ngayon, pan-subdivision yung gano'n. Kung malalim-lalim yun, baka pante-tao yung hard pan, mahirap yan na yun. Ang mahirap i-develop. Oo, kung mga kung mga 3 feet lang, baka madali natin, 5 feet. Pero yung mga 10 feet pataas, mahihirapang convert yung yung hard pan. Yung hard pan siya. Kasi baka yung ilalim ng bato na Dahil sa sobrang tigas. Kasi habang umiilalim yun, tumitigas yun. Hindi ba siya yung nakaka-epekto halimbawa doon sa natutubig? Kasi akala mo ayaw rin kasi na natutubig. Kasi nga kung simentado yung ilalim, alam pupunta yung tubig kung hindi mamahay sa ibabaw. Mamahay. Kaya hindi siya po pwede. Kahit igawan siya ng kanal na malalim. Ibig sabihin, 2 years na. Sa 2 years Gano'n na. Kung kasi ko na rin Maliit pa lang yung kalamansi Pero bata yung kalamansi. Medyo madilaw na itsura ng kalamansi. Yun ang isang problema natin, yung sitwasyon yung makunat yung lupa, mahirap natin pabulasin yun. Pabulasin siya. Pero bubulas yun, kung nilagyan ng pataba natin, kung hindi matutubig. Kung titimplahan natin ang gagawin kasi doon, gagawa ng kanal sa gitna. Ayun. Para pagka lumakas ang tubig, ang ulan, para hindi na mamahay. hindi na mamahay. Yun din nakita ko ang solusyon. Sayang ang kalamansi Dahil medyo malaki na iba. Gano'ng kaluwa? Siguro baka nasa 300 puno siguro yun. 300. Nagkagaya-gaya kasi ng tanim ng kalamansi. Kung ano na mamahal tanim din tanim dun Hindi nila tinitingnan. Ano ba yung sitwasyon ng lupa, gano'n. Pero yung namang lugar na kung saan mataas naman yung area niya, hindi naman siya ganun kuwan. Maganda naman yung baba lang. Siguro, ang nangyayari, kaya nakagaganda yung isa. Kung mo pababa, sabihin, umaabos yung tubig, doon na mamahay sa ito, para walang patapunan. Kaya doon nag-stay yung tubig, doon sa mababang area. Hindi isang mabigat ko. Ayun ngayon yung testingin natin doon sa kapag nag-aaraw na lang, doon na malagyan ng abono. Pwede yun Pwede yun. Gagawa natin ng ratio. Kunyari, yung mineral, isang bag. Isang bag na yung mineral. Pwede siguro 1:1. Isang bag na mineral. Isang surface.
isang organic saka isang sulfate. Isang sulfate, saka lalagyan natin ng humic acid siguro Humic mga 1 acid. kilo, hanggang 2 kilo. Ng 2 kilo. Matatry natin, baka sakaling madali. Sige po, para pagkakuha mapatingnan natin. Parang challenge din yung kalamansi. Kung Baka sakaling mapaganda natin. mapaganda. Gawin natin. Kahit pa paano, kung meron siyang yung kasi yung humic acid na yun, talagang maganda sa lupa yan. Yan yung nag-aayos ng lupa. Para maka-recover siya, ilan yung halaman. Matagal-tagal na nga rin yung kalamansi. Ito, 2 years na. yung kanya. Hindi ko lang kung 2 years or 1 year, hindi pa siya talagang bumubulas. Ibig sabihin, yung ugat ko kung makulat, hindi siya maka-spread. Hindi siya maka-spread siya. Kamo kasi natutubig, at tapos kalat ang tubig niya, kaya maaaring nasaktan din niya sa tubig. Ay, yun na yung factor nun. Kasi kalimitan, ito, baligtad ito. Kasi mga banang bukid, kung may activities ng microorganism, natuto yan kahit paano, ito siguro namamahay. Mamahay ka din yan. Hindi ko mababa, kaya siya lang obligadong ihukay. Sabi ng may-ari, ihukay niya ng malaking kanal. Para pagkamulan, doon lang takuhin ito. Dapat mayroong patapunan. Mayroong patapunan siya. Gawa niya ng patapunan, kahit paano, tatalab yung pataba natin. Sabi ko, hindi nga ako gagawa ako natin ng paraan. Maka-recover. Sayang ka ako naman siya. Kamukha ngayon, mahal na ng kalamansi. Mahal po ang kalamansi ngayon. Kaya iba gusto pupitas, wala na mapitas. Wala na mapitas. Dahil yung bunga, sinis na. Kaya yung mga mag-aalagaan, namumali na, pagkamura, ayaw alagaan. Totoo yun. Pagkamahal, naghahabol. Pag naghahabol. Ay wala rin, para sumisipa lang sa kalapon ako. Kaya yun isang problema. Sa ganon, anong ratio niya paglalagay? 1:1 ang gagawin natin, plus humic acid. Yung sa acid. Pwede naman yun. Para madami tuloy yung acid na. Pwede natin lagyan ng 2 kilo yung sa 300 na puno na yun. Kasi kung may matira, di mo niya isabog. Pag-ulit na lang. Di ko alam. Bale, kuwan, ilang siya, ilang sako yun? Sa tingin mo ba yan yung dalawang bulto? Pagka isinabog doon sa kalamansi at mga mahigit kalahating kilo, kakasya na ba yun? Ko nga siguro. Malagay ko, kakasya na yung dalawa dun eh. Yung dalawa? Tapos yung dalawa synthetic. Kasi meron pang mga maliliit, lalagyan din eh. Yung mga bagong tanim. Pang 15 araw. Kasi in-estimate ko kung 300 yun sa kalahating kilo, kailangan 3 bags. Atlas. Di bali ko naman, 4 naman yung pinakuha Ang gagawin na lang yan, isa't kalahati nung Isa't kalahati. Isa't kalahati nung mineral natin, saka isa't kalahati nung sulfate. Yung sulfate. Ayun. Kaya bali 3 doon sa kuno. Tatlo. Kapag ka 300 na puno. Pag halimbawa 200 naman, so babaw tigi-tigisa, gano'n. Matigit-tigisa. Okay. Kasi ayaw bumulas, obligado natin haluan ng humic acid. Kung ikaw naman, na-delay na ng paglaki. Ayan mga katribya, medyo umulan pa ng malakas. Ngayon na walang ulan eh. Dumating tayo, tsaka po umulan. Ngayon, bumuhos ka lang. Bumuhos ka ba yung ulan niya? Ka lang, ito i-steaming ko itong anak ko na ito dahil marami siyang lamig. Maraming lamig sa katawan. Maya i-steam na po natin. Ayan, yan yung ating challenge, yung pong kay Sir Mark diyan po sa Guagua na pinahandle po sa atin yung pong pag-aalaga. Baga tayo po yung sa atin po yung idea, tapos meron nag-aalaga. Okay ka lang? Ayan. Kasama mong gumala. Bale, ilang takot ang magiging lagyan ng bawat ang puno nun? Yung pabudbod, pasabog. Pasabog. Maganda, para kalat. Kasi yung ugat ng kalamansi, kalat yun. Kalat na, Kaya hindi dapat pa baksak. Pabagsak pabudbod siya. Kunyari, yung kalahating kilo, ay iikot. Siguro, mga 3 dakot siguro, bawat puno. Mga 3 dakot yun, marami-rami na yun. 3 dakot na kasarapan. Pero pwede rin kung kaya dumakot ng marami, isang dakot na marami.
Nakadadagdagan na lang ng konti. Ititiyakin natin kung ilang taon niya. Baka mamaya isang taon pa lang magulpis siya. Pero hindi, kakayanin yun. Slow release yun sa atin. Pwede rin siya kahit Pwede rin isang kahit taon lang. madami. Sabihin wala siya side effect. Alang side effect yung konti lang na may sulfate. Pwede. Tatry natin po yan. Baka nga pag nalagyan ng pataba natin yun, kahit naniniloy, mamumulaklak yun. Yun niya, wala rin sa bulaklak dahil kung kumukuhan siya nakosaktan doon sa tubig namula Nung makita ko nga yung puno, dumilaw Pwedeng ka ang kalamansi. para mas kumpleto yung sustansya, yung tatlo na yon, pahaluan mo ng kahit 10 kilong 10 kilong potas kasi may mix naman. 10 kilong potas. 10 kilo lang para baka sakaling mapamulaklak natin. Medyo maliit pa lagpas hita lang Hita Oo. ganito kalaki, pwede na yun. Pwede na yung gano'n. Wow, yung laki na yun. Yung laki na yan. Sa bagay. Konti lang na may ilalagay natin. Konti lang, Pampatibay 10, din kasi yun sige, tatanong lang tayo doon kung meron Kasi potas kung may urea kasi, ay may sulfate. Isa't kalahati ilalagay natin. Kailangan kasi may pambalance 10 kilo. 12. Pwede na 10 kilo. 10 kilo. Potas. Manap na lang siya ng pino. Ng May pino potas. namang nabibili, yung pino para mas maganda. Para Yung sana magandang i-mix Ang maganda sana, kaya lang limited kasi. Ang maganda sana sa kalamansi na potas, kaya lang mas mahal. Yung gamit ng Del Monte, yung 0050. Yung 0050. O sulfate of potas, yun yung pinakadabi. Saka isa pa, yung pinong-pino yun. Pinong-pino siya. Pagkabasa yung lupa, kagat-kaagad sa lupa yun. Itong nabibili natin kahit pino, granules pa rin. Ang tagal malusa. Matagal na malusa. Sa kanting, ang alam ko, yung sulfate of potas, mas mabilis tumalab. Kaysa ron sa 00. Sa 00. Kaya for the meantime, yun muna gamitin natin. Kung alam mabili, obligado yun. Yung available muna sa kanya, 0060. O, 0060 ang kailangan. Hindi ko pa nakakausap si yung hepe niya. Kasi yung nagpaanay ko, ayun. Hindi ko pa nga naboblower. Marami nga. Ilang kabong po yan? Ilang hektarya siya? Bali, yan. Inabutan ako nung nasa mid din yung palay ko, maraming kulatikan. Iba may itim. Nag 1995 lang isang hektarya ko nitong huli. Pero ngayon yung mga umaani dyan, nag-50 na lang po. Ibig sabihin, mas malaki yung... talaga, yung ibig sabihin, laganap. Yung klima, yung laganap na yun. At least, malaki rin yung inanin ninyo kaysa doon sa kuha. Kaya lang, apektado pa rin yung timbang. Nag-53 lang. Pero malaking bagay. Maraming umiiyak na farmer ngayon kasi anong nangyayari? Mahal nga kay Pal, wala naman ikang ani. Mababa ang ani ngayon. Yun lang sa problema. Ano ba yun? Sige, punta ka na sa sakyan. Bumaba na sa Mamaya, magkakulan natin. Isang linggo, galing ako ng Ng... May barkada kasi ako sa Mindoro. Siningit ko yung oras ko. May kooperatiba doon, sineminar ko. Nagtatanong sila about doon sa pataba. Yun, may uwi nga akong bato, doon galing yun. Lapad. Doon sa Mindoro. Oo, lamisita. malayo. Parang lamisita yung... Yung laki niya. Pakaraing lupang nakabakante ron. Sayang, hindi natataniman. Hindi Ng natataon mga farmer. Kakaunti yung tao Ah. Kasi nagbubungkal Mm. Saka ang ganda nung maganda yung lugar, simentado lahat. Doon unang nagkalamansi sa Mindoro. Diyan sumikat ang kalamansi noon. Ayun, kasi maganda yung lugar Maganda yung lugar, nila. puno. Tsaka kuwan yan, malalaki rin ang mga bunga ng kalamansi dyan. Kaya lang may mga bulutong. Mangunguha sana kami ng itong mga bato na ito, doon galing ito. Ayun, ang ganda nung tsura ng bato. Oo, malapad siya. Panisa pa ang bato, walang bilog, baliktad doon. Ay sa Gabaldo naman, ang bato, panay mga bilugan, doon naman, sapad lahat. Hindi ko Ay, alam sa kung Gabaldon kasi mga panghilod yung nandun Oo. Pangkuhan siya. Ngayon, yung mga tao ron, nasabik ata. Kasi ron, maraming nagseseminar doon. Ano raw sila, inaantok daw sila. Ngayon lang kami nagseminar na kakaiba yung paliwanag nyo. Na hindi sila inantok. Oo, ang totoo nun, nung nag-uwian na yung mga farmer, yung chairman ng co-op, yung manager, saka yung ibang direktor na iwan. Inabot ako ng 7:30 ng gabi.
Ba, mahaba rin yung Hindi, ano na lang, talakayan na lang. Tala kaya na lang. O, di talakayan na lang doon sa mga iba pang problema. Yung open forum. Nag-open forum kami doon sa doon sa chairman at saka doon sa manager sa mga direktor. Marami nga akong natuklasan doon na kakaiba. Na yung mga mangyan daw doon, kumisan daw 3 araw hindi kumakain. Pero malalakas pa rin. Magagaling naman. Ngayon, nagtataka yung iba, bakit malalakas yung mga mangyan. So, nakaharap ako doon sa bundok. Yung palang hamog. Hindi pala sa itaas ng gagaling. Parang dito sa atin sa itaas ng gagaling. Sa itaas sa atin ng gagaling hamog. Sa sa Mindoro, baligtad. Kitang-kita kong umakyat yung hamog na ganyan, binalutan yung buong bundok. Nawala. Sa ibaba ng gagaling sa kanila. Kaya ngayon, yung mga parang kahit nakulang sa pagkain yung mga tao ron. Yun yung isa ron ang duda niya, kaya raw malalakas yung mangyan, saka hindi nagugutom dahil doon sa nganga. Kahit hindi kumakain. Sa nganga kaya nagkinalaan. Yung kasing hamog na yun, ang tawag doon ozone. Pag yun nalalanghap mo, doon. may energy yun. Yun yung isang dahilan ng mga mangyan, kaya sila hindi nagkakasakit, yung ozone, araw-araw. Tayo, ang ozone natin, carbon dioxide. Dito kasi polluted na sa atin. Polluted ang natin. Ano ba problema mo? Inaantok siguro. Nanto ka ba? Nanto ka? Hindi ko ito Kate. Sige, doon tayo. Kakate. May lamig. I-steaming ka na mamaya. Sige. Punta ka na doon. Okay na. Mamaya lang ako pagdating po nun, kakarag yun. Ang bigas Kayo bang bumuha? Sige. Tayo. Okay, kuha na lang po doon sa tauhan niyo. Ito na po yung gawa na po ni Mr. Marvin ng mga abono kung saan ready to use na. Lahat ng mga po pwede natin. Ito na yung kanyang mga dinidispose. Ito naman po yung kanyang mga gamit para makapag-produce po ng abono. Kumuha po tayo ng ating 4 na bulto para po doon sa ating pataba. Kaya ihahalo natin dito sa sulfate. Bigat-bigat din po yung kanya, no? 50 kilos din kasi. Bigat dito. Para siyang kuwan eh. Kasi wala kasing hangin ito eh. Kaya kuwan. Dadali natin ito sa Guagua. Guagua, Pampanga. Pampanga, yun po yung bago namin ito. Saan mo ba dadaling mo yan? Dito sa may may nakilala ako dyan sa may Sunrise Village. Papuntang ko yun sa akin doon, sa may Florida Blanca. Yun na nga yun. Doon sa, padiretso na yun. Yung na yun, papuntang Florida yung yung Sunrise Village, madadaanan mo yun. Madadaanan yan. Meron akong barkada ng mga gamit doon. Hindi. Maro naglilipot ako doon. Kakilala. Subdivision, matanda na. Sa subdivision yun, hindi niya pinentekan niya. Alam mo gano'ng kaluwang yung lote niya sa subdivision? 2 hectare. Lako, laki. Di laking pera no, na subdivision. Magugulat ka, may nakawawalang baka. Doon sa lugar na yun? Doon sa subdivision niya, kaya lang. Kunyari, 10 hektarya yun, yung sa mga kapatid niya, sinubdivide yung kanyang parte.
Kumbaga solo pa rin yung kuwan na yun. Oo. Siguro di pa sa-subdivide yung ano. Sabagay. Kasi agriculturist siya, no? Gusto niya, yung bang maluwang yung compound niya. Pero mahal ang lote to pag gano'n, malapit sa Oo, pwede, subdivision. papasok ko ng Sunrise eh. Yung Sunrise. Sunrise subdivision yung tatandaan ko. Florida. Kasi yung barkada ko kasi na Kapampangan, yung mga kamag-anakan dyan sa may nakatira sa Florida, kaya ako nagagabiro. Yung araw. Okay, kunin na po natin yung Sige, oh. yung humus. Okay. Ako, pare pa natin po yung humus niya. Ito, yung ating ilalagay po sa guagua sa ating pong bagong project. Bumili po tayo ng turon dito sa Vergara Highway, Kapratuan, para meron tayong salubong. Tignan natin, ito po yung turong ube. Ayan, mga pang merienda, masarap din ito sa kape. Ayan, minsan yung anak ko nagkukulit. Napakyaw na yata natin. Ayan po mga katribya, yung ating bagong project dyan po sa parte po ng Guagua, Pampanga ay pa-challenge natin. Thank you Maraming po. salamat thank you. Shoutout natin sa ating video. Kaya ang ating camera. Yung project natin sa Guagua, Pampanga, sa Martes papunta tayo doon para mahatira natin po ng pataba. Baka sakali gagawin natin na paraan yung pong maninilaw po ng kalamansi.